Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating pong tatalakayin ngayon, insyaallah subhanahu wa ta'ala, ay ang tinatawag na al-wudu, o di kaya ang pamamaraan ng pagsasagawa ng wudu. Alam po natin na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi makukumpleto ang sala ng isa sa inyo kapag siya ay nagkagawa ng hadath o di kaya ng karumihan hanggat hindi siya nagwudu. Kaya naman, isa sa mga mahalagang maintindihan at maunawaan ng mga bagong Muslim at yung mga magsasagawa ng sala ay yung pamamaraan na ayon sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa wudu. Unang-una mga kapatid, ang pagsasagawa ng wudu ay sinisimulan, of course, sa tinatawag na niyya o di kaya yung sa puso ng layunin na ikaw ay magsasagawa ng wudu para ikaw ay magsasagawa ng salah para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At of course, dito ay hindi na kinakailangan na bigkasin pa ang niyya. Pagkatapos po nito ng niyya, ay ang pinakauna pong gagawin ng isang taong magsasagawa ng wudu o yung paghuhugas na tinatawag ay ang tinatawag na tasmiya o di kaya yung pagsasabi ng bismillah. At ang bismillah ay kahulugan po nito ay sa ngalan ni Allah. Sapagkat alam natin na ang lahat ng bagay na sinisimulan natin ay lalong-lalo na ito ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ginagawa natin at sinasabi natin dito ang tinatawag na bismillah. Pagkatapos po natin sabihin ang bismillah, ay dadako po tayo sa pinakaunang gagawin ng isang tao sa kanyang katawan. Pag nasabi niya na ang bismillah, ang una-una po niyang gagawin ay huhugasan niya ang kanyang kamay. Ang kanyang kamay, ang sinasabing kamay dito ay yung kanyang dulo ng kanyang kamay, ng kanyang mga daliri hanggang dito sa pulso natin. Kanya po itong huhugasan ng 3 beses doon sa kanyang tinatawag na paghuhugas. Kung siya ay nagsasagawa ng paghuhugas sa gripo, sapat na kanyang itapat lamang ang kanyang kamay, kanang kamay sa gripo at hugasan niya ito at kinakailangan basain po lahat ito. At ang sunna po dito ay gagawin ito ng 3 beses. Ngunit ang obligado o ang wajib dito ay gawin po ito ng 1 beses nang nababasa ang lahat ng tinatawag na parte ng mula dito sa daliri hanggang sa mga pagitan nito hanggang dito sa pulso. Pagkatapos po nating unahin ng kanan, of course, ang sunna po is kukunin natin yung sunna ni Propeta Muhammad SAW ay unahin niya yung kanan. Pagkatapos pong mahugasan ng 3 beses, kung may tabo kayo, huhugasan ninyo ng 3 beses, lilipat naman po kayo sa kaliwa. Mula sa mga daliri ng ating kaliwa hanggang dito sa pulso ay huhugasan po natin ng 3 beses. Pagkatapos po nating mahugasan ng 3 beses, ay lilipat po tayo sa susunod na gagawin natin at yun ang tinatawag na ang pagmumog. Kukuha po kayo ng tubig sa gripo o di kaya sa tabo na inyong nilagyan ng tubig at inyo pong ipapasok sa inyong bibig. Pagkatapos po nito ay ilalagay ninyo sa inyong ilong ang mga natitira. Pagkuha po ninyo, ang obligado po dito ay 1 beses lamang, ngunit ang sunna at ang mas maganda ay gagawin po ito ng 3 beses. Pagkatapos nun, imumug mo yung tubig na pumasok sa iyong bunganga at pagkatapos po nun ay isisinga mo naman sa pamamagitan ng iyong kaliwang kamay, yung tinatawag na napasok naman doon sa ilong mo. Pagkatapos po nun, ang susunod po ay ang tinatawag na paghihilamos. At ang paghihilamos naman ay kinakailangan mismo yung buong muka mula dito sa tinutubuan ng buhok natin hanggang dito sa balbas natin, kung may balbas tayo, at mula naman dito sa tenga,
patungo naman dito sa kabila. Ito yung kinakailangan na mabasa kapag tayo ay naghihilamos. Ang obligado po ay isang beses po natin itong babasain ng buo at walang matitirang tuyo dito sa ating pagmumuka. Ngunit, ang mas sunna o di kaya ang mas mainam, gagawin po natin ito ng 3 beses. Kukuha po tayo ng tubig, tapos atin pong ihihilamos. Ibig sabihin yung tubig mismo yung ating ilalagay sa mukha natin at hindi po yung kukuha tayo ng tubig at iwiwisik natin ng ganon at walang natirang tubig. Ang pinaka-ideal po sa pagwudo ay kukuha kayo ng tubig mismo sa gripo o di kaya sa tabo at mismo yung tubig na yun ay ihahaplos ninyo mula dito sa noon ninyo hanggang sa dito sa balbas ninyo. Pagkatapos naman po ng muka, ang sumunod naman po dito ay ang tinatawag na paghugas ng ating kamay mula dito sa kamay natin, sa daliri natin ng buo hanggang po dito sa tinatawag na siko. Anong ibig sabihin nito? Ang inuna po naman ulit natin ay ang kanan sapagkat ito po yung sunna. Kukuha po kayo ng tubig sa inyong kamay, ay padadaluyin nyo po yung tubig papunta dito sa inyong siko. Ang pinaka-ideal po dito is kinakailangan na haplusin po natin. Pagkuha natin ng tubig, padadaluyin natin ganon at babasain po natin ang kabuuhan ng ating kamay hanggang sa siko at uulitin po natin ng 3 beses yon. So 3 beses po yun ang sunnah ni Propeta Muhammad at unahin po ang kanan. Pagkatapos po ay ang kaliwa. Ganon din po ang gagawin ninyo mula dito sa dulo ng ating mga daliri hanggang dito po sa tinatawag na dulo ng ating mga siko. So, pagkatapos po na mabasa yung kanan at ang kaliwa ng ating kamay, kailangan po buo siya. Buo, wala pong maiiwan na kahit na isang bahagi dito na hindi siya basa sapagkat ito po ang purpose, kinakailangan mabasa po siya lahat. Pagkatapos po ng kamay ay kukuha po kayo ng tubig at dito ay iwiwisik ninyo yung tubig at hahaplusin ninyo ang inyong noo at ang likod, papunta sa likod hanggang sa batok ninyo at ibabalik ninyo dito sa muli sa noo. At kukuha ulit kayo ng tubig. Ito po ay 1 beses lamang. Ang paghaplos po ng ulo ay 1 beses lamang. At ito po ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kukuha ka ng tubig ulit at ang gagawin po ninyo, iwiwisik niyo yung tubig at pagkatapos nun ay ilalagay ninyo sa tenga ninyo ang inyong hintuturo, 2 at gagawin naman ng inyong inlalaki ay ihahaplos niya sa likod ng inyong mga tenga. Pagkatapos ay ihahaplos niya ng ganon ng 1 beses o 2 beses para maging malinis. Pagkatapos nun, ganon lang po. Hindi mo kailangan na siya ay basain talaga. Bagkus kukuha lang kayo ng tubig, iwiwisik ninyo, pagkatapos ihahaplos sa inyong mga tenga. At pagkatapos po, ang pinakahuli sa lahat na gagawin ng isang taong nagwudu ay babasain niya yung kanyang paa. Ang babasain po sa paa ay mula sa mga dulo ng daliri natin, sa paa hanggang po doon sa bukong-bukong. Ibig sabihin kung ito ang ating paa, dulo ng ating mga paa, hanggang dito po sa bukong-bukong na tinatawag. Babasain mo po yun. Sa pamamagitan ng pagkuha mo ng tubig sa kaliwa at unahin mo yung kanang paa mo, ay pwede mong ipasok sa pamamagitan ng inyong mga daliri para masigurado nating mabasa yung mga pagitan ng ating mga daliri. So, ito po ay huhugasan ninyo ng 3 beses, simula sa unahan ng daliri natin sa paa hanggang sa bukong-bukong. 3 beses din po yon. Pagkatapos ng kanan, ay isusunod naman po natin yung kaliwa. Pagkatapos po ng kaliwa, ng 3 beses at nasigurado po nating nabasa na lahat, dito po nagtatapos yung tinatawag nating wudu. Of course, ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos niyang magwudu ay sasabihin niya yung tinatawag na yung shahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Yun po yung dua. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. So ito po yung dua pagkatapos po ng tinatawag na wudu. At dito po nagtatapos. Ito po ang kaganapan ng ating sinasagawang pagwudu. Kaya inshallah naway kayo ay nakinabang sa ating isinagawang pagdidemonstrate sa wudu. At maraming salamat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.